Pinataw na parusa ng DPWH ang contractor ng isang proyekto sa Pasay City matapos mahulog ang isang PWD sa nakabukas na drainage. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Bea Pinlac. Tumatawid si Lord Phil Cruz sa FB Harrison Street, Pasay City hapon noong July 26. Dahil totally blind si Cruz, winasiwas niya ang hawak na baston para makapang anumang nasa harapan niya at para makita siya ng mga motorista. Pero pagkatawid, nahulog si Cruz sa bukas na drainage sa kalsada na kinukumpuni. Karaniwan na po sa akin yung naglalakad ako mag-isa na kasi pagpapunta sa trabaho or sa mga home service, talaga ako lang. Medyo kinabahan pero nawala din kagad. Sabi niya, okay lang, pero hindi kasi baka mamaya kung ano yung tumama, yung ulo. Nakakalungkot lang na merong ganun, 'di ba? Na yun nga, yung butas na kalsada. Lalo pa kung gabi siguro, hindi siya makikita na may nalaglag doon. Maswerteng nakita agad si Cruz ng isang rider at tinulungan siya nito at ng mga tao sa paligid. Nagkagalos sa braso si Cruz. Nakipag-ugnayan na sa kanyang Department of Public Works and Highways at Pasay City Social Welfare and Development Department para magpaabot ng tulong. Ayon sa ilang nakausap namin sa lugar, 1 linggo nang nakatiwangwang ang kinukumpuning drainage. Meron siyang yung nakasakong buhangin, yung pinag-alisan nila, nakalagay sa sako. Tapos nakalagay yun doon, nakakover. Yung nakapalibot ba, pero wala yung kulay yellow. Sa pahayag ng DPWH, sa kanilang paunang investigasyon, binuksan ang nasabing manhole para sa concrete curing o pagpapatuyo sa semento. Pero hindi ito nilagyan ng harang o anumang hazard warning device. Pinatawan na ng sanctions ang kontraktor ng proyekto dahil sa mga paglabag sa safety standards. Kontraktor din ang pinagbayad sa medical expenses at distress na idinulot nito sa biktima. Tuluyan ang natakpan at nakumpuni ang drainage kung saan nahulog ang biktimang PWD. Ayon sa pamunuan ng Barangay 73, nagpulong na sila kahapon kasama ang LGU at ang kontraktor ng proyekto. Tinakpan na. Oh, 'di ba? May nahulog na kasi. Kaya sana ayusin naman. Sabi ng Pasay City LGU, nag-iikot na ang mga tauhan ng kanilang engineering office para siyasatin ang seguridad ng mga proyekto sa lungsod. Ang National Council on Disability Affairs binigyang diin na ayon sa batas, dapat laging may sapat na harang at warning signs sa paligid ng mga bukas na drainage, construction site at iba pang lugar na posibleng ikapahamak ng publiko. Ayon naman sa Move As One Coalition, hindi lang mga bukas na drainage ang mga panganib sa daan na araw-araw kinakaharap ng mga commuter, PWD man o hindi. Isinusulong din ng grupo na mapondohan na ng gobyerno ang Philippine Road Safety Action Plan. Napakahalaga na ang pagkilos natin ay prevention at mitigation at pag-create din ng Road Safety Council sa local government unit. No? Kung seryoso talaga ang gobyerno para sa road safety natin, kailangan kung ano yung binababa galing sa national, dapat ito ay na-adapt din at ma-ensure ng local government unit. Gawing ligtas po para naman safe lahat maglakbay. Nawalan naman kami ng panipera yung kakayahan namin na mamuhay ng payapa at maayos. Yun na lang ang natatangin namin pag-asa. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.